Amen po. Ang Ebanghelyo ngayon, ano nga bang aral ang makukuha natin dito? Ang talinhaga tungkol sa Pariseo at maniningil ng buwis. Ito po ay tungkol sa pagpapakumbaba, humility, at pagkilala sa sariling pagkakamali sa harapan ng Diyos, kaysa pagmamataas at panghuhusga sa iba. So magandang pag-aralan natin ito. Narito ang mga mahahalagang punto na dapat nating mapag-aralan. Una, pride versus humility. Paglabanin natin ito. Saan kayo kakampi? Doon sa mapagmataas o doon sa mapagpakumbaba? Sa Pariseo na mapagmataas o doon sa taong maniningil ng buwis na itinuturing din naman ng Biblia na makasalanan? Saan tayo doon? Tignan po natin ito. Ito yung number 1. Pag-aralan natin yung pagmamataas at pagpapakababa. Ipinapakita sa talinhaga na mas kinalugdan ng Diyos ang taong nagpakababa. Amen? Ayon doon sa last verse, nagpakababa yung taong iyon na maniningil ng buwis. Kinikilala yung kanyang mga kasalanan kaysa taong nagmamataas at nag-iisip na siya ay matuwid. Ano nga bang ating kikilingan? Ano yung ating kakampihan? Ano ang mananaig kalaunan? Yung mapagmataas o mababang kalooban? Kasi yung mababang kalooban, kinikilala niya na hindi siya karapat-dapat sa Diyos, makasalanan siya, samantalang yung isa, puring-puri ang kanyang mga ginagawa, at hinahamak pa ang iba. Ang sabi sa Awit, chapter 51, verse 16 to 17, hindi mo na nais ang mga paghahandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat ay pakumbaba, puso mapagtapas. Ayaw ng Diyos na naghahandog tayo na maganda nga ay binibigay, maganda nga yung itinutulong, pero hindi gusto ng Diyos. Bakit? Mapagmataas. Amen? Mapanghusga at inihahambing pa ang gawa sa iba. Hindi na gusto ng Diyos ang mga ganitong kalagayan. Kung maging handog ayon sa Awit chapter 51 verse 16 to 17 ay ang pagiging mapagpakumbaba at tapat ang iyong puso. Santiago chapter 4 verse 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya pala, di ba sabi, mapapalad ang mga inaapi, sapagkat si El Shaddai ang kakampi. Kakampi ang Diyos ng mga taong mababang kalooban, pero kalaban siya ng taong mapagmataas. Ito po ay nagpapakita na ang kababaan ng loob at pagkilala sa ating mga kasalanan ay mahalaga sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos.
Kinalulugdan niya ang mga taong lumalapit sa Kanya nang may pagsisisi at pagtitiwala sa Kanyang awa. Amen? Kaya tandaan natin, pride versus humility, mananalo ang humility. Bakit? Kinamumuhian ng Diyos ang mapagmataas, samantalang Kanyang kinalulugdan ang may mababang kalooban. Purihin ang Diyos. Pangalawa, silipin naman natin ang pagsisisi at awa. Repentance and mercy. Ang maniningil ng buwis sa kanyang pagpapakumbaba at pagsasabi ng kanyang kasalanan, humingi ng awa sa Diyos at siya'y pinatawad. Dapat nating maintindihan yung pagsisisi at yung awa. Dapat meron tayong alam noon. Dapat alam mo yun na mahalagang magsisi tayo sa ating kasalanan. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay maawain. Ito po'y nagpapakita na ang Diyos ay handang magpatawad sa mga taong tapat na nagsisisi. Purihin ang Diyos. Ang sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. See? Kung ipapahayag daw natin, sabihin mo na may kasalanan ka, maaasahan natin ipatatawad tayo ng Diyos. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, karumihan, dahil ang Diyos ay matuwid. Purihin natin ang Panginoon. Sa Awit, chapter 32, verse 5, ako ay lumapit sa iyong harapan at sana'y inamin ang aking ginawang mga pagsansang di ko inilihim. Pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Kapag talagang totoo tayo na nagsasabi sa kasalanan natin, tatatawarin tayo ng Diyos. Amen? Walang kasalanan hindi magpapatawad. Ang Diyos, matik na yan automatic. Pag may humingi ng tawad sa Diyos, matik na patatawarin yun. Kaya lang, hindi patatawarin ng tao kung hindi hihingi ng tawad. Ito po'y nagpapakita ng Diyos ay puno ng pag-ibig, awa, at pagpapatawad. Kung tayo ay lumalapit sa Kanya ng may tapat na pagsisisi, siya ay handang patawarin ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Ano yung una? Pinag-aaralan natin. Ano yung number 1? Pride versus humility. Tandaan niyo po yun. Pangalawa, repentance and mercy. Pagsisisi at awa. Pangatlo, huwag humusga. Don't judge.
o don't judgment. Huwag daw tayo maging judgmental. Huwag tayo mapanghusga. Ano yung ibig sabihin nito? Nagtuturo din ang talinhaga na hindi tayo dapat humusga sa iba o magmataas sa kanila. Ang pagiging righteous sa sariling paningin ay walang halaga sa Diyos kung ito ay puno ng pagmamataas at panghuhusga. Kung kinikilala mo daw ang iyong sarili, na matuwid ka, tama ka, hindi ka nagkakamali, ayun. Ano yung tawag diyan? Mapagmataas. Sino yung mapagmataas? Itinuturing na mali ang iba at hindi niya nakikita ang kanyang pagkakamali. Sa Mateo chapter 7 verse 1 to 5, Mateo chapter 7 verse 1 to 5, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya rin ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mo gatahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo? Gayong gatahilan ang nasa mata mo. Mapagpakimbabaw. Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa kayo makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Kung mayroon daw tayong itinutuwid na tao, nililinis yung tao, dapat tignan muna natin ang ating mga sarili. Kaya ang paliwanag yan, pag nagturo ka daw yung tatlo naman yung nakaturo sa iyo. Isa lang yung inaakusahan mo, pero ang daming nag-aakusa sa iyo. Akala mo tama ka, pero doon ka nagkakamali. Sa Luke chapter 6 verse 37, Luke 6:37, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Ito po ay nagpapaalaala sa atin na hindi tayo perfecto at lahat tayo nagkakamali. Taas ang kamay na nagkakamali. O, lahat tayo. Dapat tayong magpakumbaba, magpakita tayo ng pag-ibig at awa at magsikap na tulungan ng iba at lumago at maging mas mabuti. Kaya mahirap po yung humusga kasi tayo namang lahat ay may pagkakamali. Amen po ba? Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Naku, yun. Don't judge mental. Pang-apat, pagkilala sa kasalanan. Ano yung ibig sabihin ito? Recognition of sin. Ayon sa istorya, dapat natin kilalanin na tayong lahat ay nagkakasala. Yun ang mahalaga eh. Dapat makita natin na nagkakamali tayo at nangangailangan tayo ng awa ng Diyos. Kailangan talaga natin ng awa ng Diyos. Amen po? Walang sino man ang perfecto.
Pagamat may pangalan perfecto, no? May pangalan yan eh. May pangalan din perfecta. Pero nagkakamali. Walang anuman o sino man ang perfecto at ang pag-amin sa mga pagkakamali ay ang unang hakbang tungo sa pagbabago at paglapit natin sa Diyos. Kung lalapit ako sa Diyos, kung lalapit tayong lahat sa Diyos, dapat pala makita natin muna yung ating mga pagkakamali. Yun po yung paraan ng paglapit sa Diyos, yung makita mo hindi ka karapat-dapat, ikaw ay nagkakamali. Unang hakbang yun, kung pag-uusapan yung pagbabago at paglapit kay Kristo. Purihin ang Diyos. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Grabe, no? Wala sa ating mapipili na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa kasi makasalanan tayo. 1 John chapter 1 verse 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa ating katotohanan. Sino daw yung taong pinananahanan ng katotohanan? Yung nagsasabi siya'y nagkakamali, siya'y may kasalanan din, yan, nasa kanya ang katotohanan. Ito po'y nagpapaalaala sa atin na tayong lahat ay nangangailangan ng awa ng Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan. Dapat nating kilalanin ang ating mga kasalanan, magsisi, at lumapit sa Diyos ng may kapakumbabaan. Alam niyo po, yung papunta ninyo dito sa gawain at paglilingkod, kababaan po ito ng loob. Kababaan po ito ng loob. Manatili na lang tayo sa kababaan ng loob. Dahil, sabi ng Panginoon, hindi naman lahat ay maliligtas. Sino lang kung mananatili hanggang wakas. Purihin ang Panginoon. Sino man ang perfecto at ang pag-amin sa ating mga pagkakamali ay ang unang hakbang tungo sa pagbabago at paglapit natin kay Kristo. Ngayon po, bilang pagtatapos, sa kabuuan ng Ebanghelyo natin ngayon. Ito'y nagtuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa pagpapakababa, nagsisisi, at pagkilala sa ating pangangailangan sa Diyos. Pag nakita mo kailangan mo ang Diyos, pag nakita mo ikaw ay may pagkakamali, kababaan niyo ng loob. At kung ikaw ay may kababaan ng loob, nagsisimula na sa iyo ang paghahari ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Tumayo tayo. Sabihin natin lahat, dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Inaamin ko po, ako'y makasalanan, ako'y nagkukulang, ako'y nagkakamali, kaya naman, patawarin niyo po ako. At sa oras na ito, hinihiling ko, bigyan niyo po ako ng espiritu marunong magpakababa. Ako'y nagsusumamo sa iyo.
Panginoon. Magdasal po tayo para sa ating personal na kahilingan. Kausapin natin ang Diyos.